Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Marco Robles known as cold-hearted and snub-rich bachelor in town, especially when it comes to women. He never treated any woman special. For him, women are just trash and a great pain in the ass. He don't care what people think about him. He want them to think that he's the most heartless person they had ever known. At least, that's what them to believe. What he hate most are those people who disobey him. He wanted to punish them, just like Alexandra de Jesus, isa sa mga manager ng planta ng kapihan ng kanyang yumaong abuela. Nanggigigil siya sa dalaga dahil hindi gustong samantalang kung tutuusin isa lang tong trabahador ng kanilang kapihan. Para kay Alexandra, hindi siya pag-aari ng isang tao para manduhan kung ano yung gagawin niya. Oo, hindi siya mayaman. Pero siya'y may paninindigan. At hindi ang isang Marco Robles lamang ang babali sa paninindigan yon. Ngunit hanggang saan kaya kayang dalhin ng pagmamatigas nila pareho? Kung sa isang mainit na haplos lang mula sa lalaki bumibigay na siya, mga bagay na hindi niya sukat na magagawa niya yung nagawa niya dahil kay Marco. He taught her how to explore her sensuality. Hanggang sa umabot sa puntong gusto na niyang makipaglaro ng apoy dito. Pagkagaling na Alexandra sa bayan ay saglit siyang dumaan sa bahay ng kanyang tiyahin. Naipatayo niya ito ng isang simpleng bungalow na maging regular siyang manager ng plantasyon ng kapihan ng mga Robles. Nakakalungkot lang at pumanaw ng matandang donya na nagpapaaral at nagbibigay ng maayos sa trabaho sa kanya. Akala nila noon ni Henry ay aalis ng mga ito sa San Agustin dahil sa pagkakasunog ng mansyon. Umalis ang maglola noon, ngunit si Doña Agatha ay bumalik din para magpatayo ulit ng panibagong mansyon. Sa pagbalik nito ay hindi na nito kasamang apong si Marco, ang dinig niya ay kinuha to ng ama't dinala sa abroad. Malaking pabor yun sa kanya, ngunit habang lumalaki siya at nagkaisip, sa kanya naintindihan kung bakit to ganoon. Base na rin sa mga kwento ng yumaong matanda, epekto yon ng paghihiwalay ng mga magulang nito. Hanggang ngayon wala na silang balita sa lalaki. Siguro may pamilya na rin to. Maaaring wala. Nakakalungkot lang isipin na kahit sa pagpanaw ng matanda, ay hindi ito sumipot. Ganun na ba katigas ang puso nito para magawang tiisin ng matandang nag-aruga at nagpalaki dito? Ito sana ang nasa sitwasyon niya ngayon. Ito sana ang nagmamahal sa kapihan. Ngunit, sadya yatang kinalimutan na nito ang buhay sa probinsya. Hindi ka ba muna matutulog dito, iha? Malungkot na tanong ng tiyahin. Hindi niya ito masisisi. Hating gabi na rin kasi minsan ang pag-uwi ng anak nitong si Henry. May-ari ito ng bar sa bayan. Chang, may mga bagay pa akong aasikasuhin sa mansyon. Malapit na rin kasing anihan ng kape kaya hindi pwedeng mapalayo ko sa planta. Paliwanag niya. Kung hindi sa matinding pakiusap na matanda noon na hindi naiiwan ng mansyon kahit anong mangyari. Pinagkatiwalaan siya nito at ayaw niya yung biguin. Malaki ang utang na loob niya sa matanda. Gumawa rin to ng kasulatan na hindi magagalaw ng sino man ang planta at ang mansyon kung wala ang kanyang pahintulot na minsang hindi niya mapaniwalaan. Isa lang ang pinagpapasalamat niya. Nakikinig sa kanya ang mga trabahador kahit na hindi naman talaga siya ang may-ari. Ang kinikita ng kape pumupunta yon sa fund na matanda at alam niyang tanging si Marco lamang ang magmamana dahil wala na itong ibang apo kundi ito lang. Hala sige. Umayo ka na at baka gabihin ka na sa daan. Nakangiting taboy nito sa kanya.
Pangako po, Chang, kapag nakaluwag-luwag po ako, magbabakasyon ako dito sa bahay. Ku, ayan ka na naman sa mga pangako mo. Lagi lang napapako. Sabay na silang nagtawanan dahil sa sinabi nito. Minsan, napagbibigyan naman niya ito kapag hindi gaanong marami ang ginagawa sa plantasyon. Ngunit hindi nga lang matagal. Ang mansyon nang itinuturing niyang tahanan, bagamat hindi naman niya yun inaangkin. Pansamantala, hanggat hindi inuuwian ng tunay na may-ari, siya na muna ang magbabantay. Ginabi na siya ng dating sa mansyon. Napakunot ang kanyang noo nang may maabutang mamahaling sasakyan sa bakuran. Mabilis siyang bumaba ng kanyang Wrangler jeep at pumasok sa kabahayan. Pagkapasok niya ay sinalubong agad siya ni Aling Soledad. Sadya pala talagang hinintay siya nito. Nasa loob si Senyorito Marco Alexandra. Agad nitong sabi. Sa kanya yung sasakyan sa labas. Bigla siyang tinambol ng kaba. Kanina pa ba siyang dumating? Nagawa niyang itanong. Marahil tumawag ang babae sa kanya, ngunit nakapatay ng kanyang cellphone dahil kanina pa yung nawalan ng karga habang nasa bayan. Hindi na niya pinagkaabalahang kargahan dahil pauwi na rin naman siya. Kanina pang hapon, tinawagan kita hindi ka naman makontak. Humugot siya na malalim na hininga para kalmahin ang kaba. Hindi ang isang Marco lang ang magpapakaba sa kanya. Sapat ng ilang taon para hindi siya kabahan sa presensya nito. Marahil inagbago na to at hindi na sutil katulad noong kabataan nila. Nasaan na siya? Nasa hapag na kumakain. Sige po, Aling Soling. Dediretso na ako doon. Salamat. Ipaghahanda kita ng pagkain. Hindi na po. Tanggi niya. Hindi pa po ako nagugutom eh. O siya, sige. Ikaw bahala. Saglit niyang iniwan ang mga gamit na pinamili bago tinungo ang hapagkainan. Naabutan niya nga doon ang lalaking nakaupo sa kabisera at tahimik na kumakain. Tumikhim siya para kunin ang atensyon nito. Magandang gabi, senyorito. Magalang niyang bati. Saglit siyang namalikmata sa nakita dahil malayong malayo to sa Marco na naging kaaway niya noon. Mas lalo tong gumwapo at hindi niya maiwasang hindi humanga sa kagandang lalaki nito. Pagkahangang bigla din naglaho nang bumukas ang bibig nito. My night was good. Well, until you came. Otomatikong nangunot ang kanyang noo sa tono ng boses nito. May halong lamig yun at mang-iinsulto. So, enjoying my grandmother's wealth, ha? Pinilit niyang kalmahin ang sarili para hindi ito masugot ng hindi maganda. Tapusin mo na muna ang pagkain mo, Marco. Ang kaninang respeto na inilaan niya dito ay biglang naglaho. Napalitan niyo ng irita at inis sa pagiging mapagmata nito. Pumunta lang ba ito roon para ipamukha sa kanya na sobra siyang nagagalak sa kayamanan ng lola nito? Don't call me in my first name. You're still a worker here. Huwag kang feeling close. Tuluyan nang napanting ang kanyang tenga sa sinabi nito. Hindi ako feeling close. Napagtanto ko lang. Hindi ka karapat dapat sa respeto ko. Maligayang pagdating sa iyo, Marco. At walang lingon-likod tong iniwan. Pagdating sa kanyang silid, agad niyang naikuyom ang kamao. Hindi siya makapaniwalang hindi agad magandang unang engkwentro nila ng lalaki pagkatapos ng mahabang taon. Mas lalo pa yatang lumala ang gaspang ng ugali nito. Pumunta lang ba doon ang lalaki para awayin siya? O maaaring may iba pang dahilan? Kailangan niyang kumalma kapag kaharap to. Pinaalala niya sa sariling hindi na sila mga bata para mang-away. Kung tutuusin, ito ang may kasalanan sa kanya. Pero ito pang may ganang magpakita ng kasamaan ng ugali. Hindi niya napaghandaan ang presensya ng lalaki sa malaking sala. Kagagaling lang niya sa kusina at katatapos lang niyang maghapunan. Lalampasan na sana na to at magtutuloy-tuloy sa pag-akyat, ngunit nagsalita ito. Tell me, gaano kalaking ipinamana ng lola ko sa'yo? Maybe including this house? Nilingon niya ito.
Bumalik ka lang ba dito sa San Agustin para itanong yan? Pwede mo namang itanong yan kay Attorney Mondihar. Napagod ka pa sa pagbiyahe eh. Hindi niya maiwasang magtunog sarkastiko. Sa inasta nito ay para lang bang labag na labag sa kalooban nitong makita siya roon. I want to sell the land. Doon na siya natigilan. Sa kabila ng kahangang-hangang anyo nito ay naging halimaw to sa paningin niya. Bakit? Naghihirap ka na ba sa Maynila kaya naisipan mong ibenta ang lupa na hindi mo naman pinaghirapan? Stop with the mockery. Napapidlag siya na malakas itong napahampas sa mesa. And who are you to question me? I have all the rights because I'm an heir. And you, just a fucking employee. So don't talk to me like that. Bakit kailangan mong ibenta? Nagawa niyang itanong. Lihim niyang naikuyom ang mga kamao. I don't owe you an explanation. Pero pagbibigyan pa rin kita. I want to sell the whole land. I don't have a plan to stay here. Don't worry. I'll give you a share. Siguro sasapat na yun sa kabayaran sa mga nagawa mo sa plantasyon. It's not all about money, Marco. Matigas niyang sambit. It's Mr. Robles for you, Miss De Jesus. Nangihinang napaupo siya. Siguro nga tama si Doña Flora. Hindi mo kailanman siya minahal. Ni hindi ka nga sumipot sa huling hantungan niya, diba? Mabilis ang hakbang nitong lumapit sa kanya. Kahit kinakabahan, ipilit niyang pinapakita dito na hindi siya takot. Hinablot nito ang kanyang kamay. You really never change, ha? You really know how to hit the right spot. But sorry to say this, none of your words gonna change my decision. Saka siya nito padaskol na binitawan. You really don't know how to value some memories. Sa bagay, hindi na yun nakapagtataka. Mapakla siyang tumawa at tumayo. Are you talking about that shit diary? It's not a shit, Marco. It's my heart. Puno ng hinanakit niyang sagot. Tuwing naalala niyang diary ng kanyang ina, ay hindi niya maiwasang bumangon ulit at ang galit niya dito. I don't care about your heart. Just give me your authorization and we're done. Alam pala nitong nasa kasulatan ng yumaong abuela nito. Good night, Marco. Call my name once again or else. Else what? Hindi ka pa rin nagbabago. You're still a beast. He's a beast. He knew that. It wasn't the first time he heard those words. Akala ba ng babaeng yun hindi niya makukuhang gusto? She should learn her lesson for taking back of him with disrespect. Tutol din ng kanyang ama na ibenta ang buong lupain ng kanyang abuela. But he insisted that it was the right thing to do. No one of them want to stay and manage the place. Kaya yun ang naisipan niyang option. And Alexandra words made his teeth gritted. Malayo na to sa batang iyakin at lampa noon. Marunong na tong sumagot-sagot at nakalimutan siya pa rin ang may karapatan sa lupaing iyon. Mas lalo nakapanggigil sa kanya nang basahin sa kanya ni Attorney Mondihar ang kasulatan. Alexandra is the only person that has an authorization to sell or what to do with it. Kahit nakalagay sa kasulatan na hindi naman ito ang may-ari, ito pa rin ang susi para maibenta ang buong lupain. Mabilis siyang bumangon. He can sleep. Bukod sa inis niya sa babae, namamahay din siya. Marahil naninibago siya sa lugar. Pababa niya sana siya nang mahagip ng tingin niya ang awang ng pinto sa library. May tao sa loob dahil bumukas ang ilaw. He slowly walked towards the door. Iniwasan niyang makagawa ng ingay. Mula sa maliit na siwang ng pinto ay sumilip siya. Para lamang mapatangas sa nakita. He knows she's beautiful ngunit hindi niya kailanman aaminin yun sa sarili. Marami na siyang nakita na mas higit pa dito. Ngunit hindi niya mailayo ang tingin sa babae. Nakalugay ang mahaba't unat nitong buhok na bumagay sa makinis at makayumanggi nitong balat. Marahil sanhi ng pagbibilad nito sa araw. Ang tanda niya ay mistisa ang balat nito. Bumaba pang kanyang tingin sa pinagsisisihan niya
She's not wearing any bra at ang suot nitong nighties ay may manipis at klarong-klaro ang tayong-tayo nitong dibdib. Bigla siyang nauhaw. No way. He shake his head and look away abruptly. Mabilis ang hakbang niyang bumaba at dumiretso sa kusina. He felt thirsty all of the sudden. Umiling siya. It should be none of his business. But no one can blame him either. He's a healthy male and he has an active sex life. Nanatili siya sa kusina ng matagal at hindi na pinagkaabalahang buksan ng ilaw. Ilang minuto lang at nakaramdam siya ng mga yabag papalapit. Kasunod niyon ang pagbaha ng liwanag sa buong kusina. Otomatikong tumalikod ang dalaga na magulat tong nandoon siya. Walang salita tong humakbang pabalik sa pinanggalingan nito. Hindi rin niya magawang makapagsalita at nanatiling nakasunod ang tingin dito, partikular sa balakang nito. Bilugan at perpekto ang porma. Wala sa loob na napatungga siya sa baso. Nice ass!